Hello po, no? So, ang daming guro na nagsasabi, nagtatanong, Sir Bong, kasama po ba tayo dun sa yung nilabas na direktiba ng Bangko Sentral para sa mga para sa mga bangko, no? Actually, ang direktiba na yan ay para yan sa mga bangko, eh. Kasama dyan yung kasama dyan yung City Savings na inutangan natin, di ba? Bangko de Oro, East West Bank, name it. Oo, lahat ng bangko kasama dyan eh. Di ba? Kasi under lahat sila ng Bangko Sentral. Ngayon, kung tinatanong ng mga guro, kasama ba tayo dun ah, sa 6 months grace period? Sa pagkakaunawa ko, ay kasama kasi borrowers tayo eh. Di ba? Yun yung pagkakaunawa ko, borrowers tayo. Oo, kaya ito, pwedeng i-take advantage yung mga nagbabayad ng kotse. Diba? Kasi personal sila nagbabayad eh. Kaya lang, makipag-coordinate sila sa bangko. Yung nagbabayad ng ilaw, no. Yung nagbabayad ng bahay, ng lupa, sa agri, meron din. Diba? Yung mga magsasakang umutang sa bangko. Diba? Yung mga mangingisdang umutang sa bangko, yung mga businessman na umutang sa bangko, to my understanding lahat ito, at even tayong mga teachers, sa pagkakaunawa ko kasi we are all borrowers of the banks. Kaya kung tatanungin nyo, particular yung mga guro, Sir Bong, kasama po ba tayo rito? Kasama. Kaya lang ang problem sa atin, hindi tayo ang nagbabayad. Yung region on our behalf ang nagbabayad. Ngayon dapat, pwede tayong mag-query sa region kung po pwedeng wag na lang muna nila ipasok yung 6 na buwan na monthly amortization natin. Wag ipasok. Wag ipasok sana ng region kung dahil may standing directive ang Bangko Sentral. O, paano, Sir Bong? Anong gagawin namin? Alam nyo, kanya-kanya na yan kasi hindi ko naman kayo pwedeng i-represent dahil ito'y para doon lang naman sa mga gusto eh. Di ba? Yung kautusan ng Bangko Sentral, para lamang doon sa mga gusto na mag-avail ng 6 months grace period. Yung mga ayaw, hindi sila, ayaw nila. Huwag sila. Oo, it's by choice yan eh. Di ba? Hindi to katulad ng moratorium na sinususpend yung salary. Iba naman yun. Sa salary naman. Yun yung kay Senator Mark Villar, yung salary ay i-hold muna. Hindi mo na ihuhulog. Kaya lang, wala pa eh. Ang meron pala ngayon ay yung 6 months grace period. Ngayon, kasama ba tayo dyan? Sa pagkakaunawa ko, kasama tayo. Ngayon, baka gumawa ako ng letter. Itatry ko gagawa ko ng letter sa aming regional office. Mag-a-avail ako. Titingnan ko Mag-a-avail ako ng 6 months grace period since ang region ang naghuhulog, di ba? Sa bangko nung hulog ko sa East West Bank at saka sa City Savings. East West Bank, City Savings mag-a-avail ako ng 6 months grace period. Susulat ako sa region na kung pwedeng huwag na munang ihulog. Mag-a-avail ako, City Savings, may utang ako sa inyo. Tsaka East West Bank Sabi ng BSP, kapag hindi daw kayo nag-comply, sasabihin daw namin sa kanila. Oo, kasi nag-email kami sa BSP. Yung bangkong hindi magko-comply ay isusumbong sa BSP, sabi, Kaibigan natin yan, East West Bank, Myrtle and Lynn, Since kasi ang nagbabayad ng monthly amortization ko ay yung region namin, ngayon, magre-request ako sa region na wag na munang ihulog yung 6 na buwan na salary ko, monthly amortization ko dyan sa East West Bank at City Savings. Ngayon, dapat pagbigyan nyo ko kasi may circular yung Bangko Sentral. So, susubukan ko itatry ko. Again, susulat ako sa aming regional director
na huwag na munang ihulog yung 6 na buwan na monthly amortization ko sa East West Bank at City Savings. Pinangalanan talaga. Hindi, kasi dyan ako may utang eh. Diba? At titingnan ko kung pagbibigyan ako ng regional director namin, ng aming region. Ang assertion ko rito ay meron kasing directive ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At nakapag-email yung teacher, may nakapag-email. Paano po pag hindi sumunod yung bangko? Ang sabi ng BSP, sasabihin sa kanila. Kaya East West Bank, City Savings, mag-a-avail ako sa inyo ng 6 months grace period. Pero susulat muna ako sa aming regional director, ha?